I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Merry Christmas sa inyo mga kababayan. Well guys, kumusta po ang Noche Buena nyo? Kumusta po ang Christmas nyo? Okay lang ba kayo? Masaya ba? Okay, good, no? So today is December 25, 2025. Ayan, susunod New Year na naman. Well, kung ako tanungin nyo, well, masaya naman mga kababayan. Ayan, ang Christmas namin. Simple lang. Siyempre, nandyan lagi si Lord after simbang gabi. Ayun, no? So, dahil dyan, mga beswa, alam nyo naman ito, si Congressman Libiste. Nagbabiral po sa social media. Actually, ang dami ko nang nababasa. Sa tingin ko, no, lagi nating sinasabi, kahit kayo siguro mga kababayan, kung mayroon kang isiniwalat na isang bagay, dapat kumpletuhin mo yung kumpletong ebidensya. Huwag yung kuda-kuda ka ng social media para lang makakuha ka ng atensyon ng sambayan ng Pilipino para ikaw ang paniwalaan, tapos yung iba hindi paniwalaan, di ba? Ako kasi parang minsan nagagaya ko na talaga yung ugali ng Pangulong Marcos Jr. Bakit guys? Ang Pangulo kasi hindi kasi basta-basta maniniwala yan eh. As long as na walang ebidensya, ano lang yan eh, parang may hangin lang sa utak. Ganun. So dahil dito sa mga patutsada niya, nasabi niya kasi hawak niya yung mga files ni Cabral, 'di ba? Ngayon mga kababayan, ang tanong ko, bakit hawak niya po ang files ni Cabral? Anyari? Staff ba siya? Or kasusyo ba? I don't know guys. So sabi po ng palasyo dito mga kababayan, sabi dito, Malacanang walang believe sa Cabral files na hawak ni Libiste. Kayo nga, 'di ba? Kahit kayo mga kababayan, panay ang pa-interview niya, panay ang salita niya kung saan-saan. Bakit puro salita? Hindi na lang siya magbibigay ng kaukulang ebidensya kung talagang totoo. 'Di ba? Para mapaniwalaan siya. Alam niyo ito si Congressman Libiste, bata pa ito. Hindi pa gaano hinug ang utak nito. So kailangan niyang pahinugin ng gusto. Nawala sa ere, sa social media si Barsaga. Ito naman ang pumalit. At alam din po natin ito si Congressman Libiste, maka-Duterte ito guys. Well, correct me if I'm wrong, basta ako, nakikita ko maka-Duterte po yan. DDS po yan. No? Sabi niya dito, December 25 tayo ngayon. Okay? Ayan, no? Itinuturing ng Malacanang chismis at walang kwenta ang mga pahayag at dokumento hindi verifikado ng Department of Public Works, ang highway, DPWH sa kaugnay sa tinatawag na Cabral files. Di ba? Ang tanong, ano bang koneksyon niya kay Cabral files? At bakit maingay si Congressman Libiste ngayon tungkol dito sa pagkamatay ni Cabral? Ano ang motibo niya? Okay. Sabi dito, tugon ito ni Palace Press Officer ni Attorney Claire Castro bilang reaksyon ng pahayag ni Congressman Leandro Libiste na may mga membro ng gabinete na umano'y may kinalaman sa DPWH insertion ng flood control project. Di pangalanin mo na, sabihin mo na kung sino yun. Di ba? Hindi puro hersi-hersi ka. Hindi porke anak mama ka ng senador, nanay mo senador, paniwalaan ka na. Wow. Kailangan ng ebidensya para patunay. Di ba? Puro ka insertion. Lahat naman ng senador may may requesting project, parang insertion niyan, di ba? Ang nangunguna nga si Secretary Angara saan kayo makikita niyan? Alam niyo mga kababayan, ewan ko ba sa mga tao, ang galing gumawa ng istoryahe talaga. Ayon kay Castro, sasagot lamang ang Malacanang sa mga dokumentong napapatutuhanan ng DPWH sa hindi sa kung kani-kanino. Tama naman na hindi masiguro kung totoong nanggagaling kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yun ang tanong, di ba? Ang higit na nakakaalam sa mga project na yan, di ba mismo ang DPWH
Oh, dapat lang, di man? Maaring, ano yan, maaring tulad ni Gutesa. Ay, nako, ewan ko na lang. Kaya guys, mag-ingat kayo sa mga pinanood nyo. Huwag basta-basta maniniwala. As long as ang tawag dito, as long as hindi magsasalita pa ang DPWH tungkol dito, huwag nyo panaywalaan yan, mga kababayan. O, di ba? Mahirap na. Baka mabudol kayo talaga O, sabi dito, kung hindi anya na-authenticate ng DPWH, baliwala ito at walang dahilan para patulan ang mga pag-iingay ni Libiste. Yes, para siya na ang pumalit kay Barsaga. Tanging si Libiste umano ang mayroong kopya ng mga listahan at dokumento ni Cabral patungkol sa mga opisyal na may kinalaman sa flood control scam at nakinabang sa pondo ng taong bayan. So ibig sabihin, sa tingin ko lang guys, binigay sa ni Cabral yung listahan ng mga taong may insertion or nakinabang, ganon. What if kung gawa-gawa mo lang yan? O, di ba? O lahat na lang ng mga mambabatas dinamay mo. Ano ba? Ikaw malinis ka? Well, ano ba naman ng klaseng mga congressman na ito? Mga pasaway, di ba? Siya lang ang may listahan. Wow, how about ang DPWH? Wala. Wow, naman. Congressman Libiste, labas mo na para sigurado. Hindi yung puro hersi-hersi. Di ba guys? Si Cabral ay natagpo ang patay sa Tubabinggit nung nakalipas na linggo na paniniwalang nagpakamatay umano matapos masangkot sa ekskandalo ng flood control scam. Well, I think sa nakikita ko, sobrang stress. Tama po yun. Sobrang stress sa kanyang trabaho. Ang issue na ipinapataw sa kanya, mabigat masyado. Pagdating sa love life niya, ganun din. Oh my goodness. Sanga-sanga na ang problema ni Madam Cabral. Well, anyway. Kaya, ayan na po ang sagot sa mga sa mga pagkakasala niya. So, dahil dito kay Libiste, ewan ko ba kung anong motibo na ito. So, parang ibig niya sabihin kasalanan pa ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Di ba? Matatanda na ang mga ibang opisyal na nakatanggap ng insertion na yan or sino man yan. O, di ba? Matatanda na sila. Hindi na kailangan ng pagsabihan ng Pangulo. Di ba? At saka, wala nang pakialam ang Pangulo dyan. See? So, dahil dyan, mga bes, ano po ang kapalagayan niya? So, dahil dyan, ito po yung sinabi ni Attorney Panilo Salsal. Ay, hindi, Sal ba yan? Ito, sabi niya. Ito po yung sinabi ni Attorney sa Panilo. Sabi po ng politiko, lahat kasi gustong pumapil. Yun lang. Diba? Lawyer Salvador Panilo has challenged Batangas Representative Leandro Libiste to release government documents allegedly detailing billions of pesos in budget insertion for flood control projects. In an interview with the Billionaire News Channel at the forefront on Monday, Panilo was why Libiste has withheld the files which he claimed were obtained from the late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral and shared with the investigative body in November. Ayan, ang hirap kasi ng mga taong ito. Ang hihilig ninyo sa publisidad, ilabas nyo na kasi kung totoo yan. Expose it, deliver a privileged speech, present the documents para malalaman natin kung totoo yan. Wala lahat kasi gustong pumapil. Agay! Oo nga naman. 'Di ba? Congressman Libiste, ipakita mo kung talagang matapang ka. Ilabas mo. Kasama yung mga dokumento, mag-press, press con ka o 'di ba, mga kababayan? Para nang sa garon, hindi na mahihirapan ng mga tao na mag-isip kung ano ba ang motibo mo. Kailangan authentic yung yung hawak mo, dahil kung hindi, masisira pati mama mo ang kanyang karir. 'Di ba? Grabe, ang tindi nito. Kung makapag kung ano-ano guys ang mga pinagsasabi niya sa social media, lahat na lang, 'di ba? Kulang na lang pupunterihan na lang niya ang pangulo.
O, di ba? Yan mga sinasabi natin. Kung talagang totoo yung mga pinagsasabi niya, ang mga files ni Cabral, ni dating Jose Cabral, ang nasa kanya, ay di bakit hindi niya ilabas? Ha? Oh. Di ba? Well, I think, kung may magkaroon man ng insertion, wala namang problema dun, di ba? Kung ang insertion na yan ay nagamit sa tama or magandang project. Ah? Mga kababayan, ang mahirap, sabi nga natin, kung ang insertion, kung may kickback, tapos, tawag dito, may commission, yun ang mahirap, mga kababayan. Oh. Hindi naman forke lahat naman ng pangalan nandoon sa files ni Cabral, nagnakaw. Oh, 'di ba? What if hindi naman sila nakatanggap na ganung halaga or mayroong talagang taong halangang bituka na kunwari ito para kay congressman ito, congressman ng ano, ito para sa kanya. Tapos hindi niya pala natanggap, napunta pala sa bulsa ni Cabral. Di kayo naloka. Oh, yun, mga kababayan, dapat ebidensya ang kailangan. Ha? Hindi yung puro ka haka-haka or hersi-hersi. Walang kwenta yun, guys, Maingay ito si Libiste ngayon. Ako, guys, ayoko ng marami pasikot-sikot talaga. Ang pinupunto ko dito, bakit maingay ka? Kung maingay ka, kung nandyan sa iyo ang files ni Cabral, bakit mo hindi iharap sa publiko, ipakita sa publiko? Okay, pumunta ka doon sa korte. Pakita mo doon lahat. Para nang sa ganun, masampa ng kaso kung sino man yung nakinabang. Ang tanong, yung insertion na ba yan? Nakuha na ba nila nung NIP 2025? Yung GAA 2025, nakuha ba nila yung insertion na yan, yung halaga na yan? May pinagawa na ba silang project? Yun ang tanong no? Paano yung kung hindi pa naman ibinigay yung yung mga pera para sa insertion? Madali lang mag-name drop pero pag walang sapat na patunay, walang kwenta yan, guys. Totoo yun, ebidensya tayo nagbabase dito. Tulad yung ginagawa ni Madrigal, Mr. Madrigal. So yun, mga kababayan, ang sinabi ni Attorney Panilo. Ito pa yung sinabi ni Attorney Garrido. Sabi niya dito, according to Garrido, Cabral was the official custodian of the files from her office undermined their integrity for official document to be admissible in court. They must be authenticated, i.e. by means of certified true copies or comparison with the original duly accomplished by official custodian. Kasi lahat ng mga gadget ni dating Jose Cabral nasa ombudsman, guys. Correct me if I'm wrong. Yun ang nabasa ko He stressed that documents should not have been taken out of custody. Tama nga naman. Ang tanong, bakit napunta kay Libiste? Ano nangyari? Baka bago namatay si Cabral, nag-usap sila? Or inintriga sa kanya yung lahat ng files? Bakit sa kanya? Kaya nga sabi ko, connect the dots. Ano ang kaugnayan ni Cabral kay Pulong? Kay Eric Yap at saka kay Libiste? Iyon ang tanong. Dahil alam natin, itong mga tao na ito, puro DDS to Diba? Yung sabi, nothing that the proper procedure would have been to duplicated and certify them instead. Libiste's unauthorized, sabi nga, removal of the DPWH documents from the office of Cabral. The official custodian tented the integrity of the files. This should have never left her office. At most duplicated and certified, he added. Yun ang tanong. Guys, yan ang tanong ko, diba? Bakit napunta sa kanya? Kung hawak niya, ano ang nangyari? Saan galing? Sila ba'y nakapag-usap ni Cabral? Bago siya namatay, sabi niya, ito, hawakan mo ito, intriga ko sa iyo, ganun ba? Meron bang ganun na usapan? I don't know. I'm just asking. Yan diba? Sabi pa yun ni attorney, Leandro Libiste may have just rendered Cabral's document inadmissible. Now that Cabral is dead, who is going to certify them as authentic? We can just take the word of this attention seeking Nipo Bebe. Agree. Di ba? Ay, nako. May karapatan ba si Libiste na kukuhanin yun sa office ni Cabral? Ano ang dahilan? Unauthorized, sabi niya ganun. Well, anyway. Ay, nako. Kung ako si Libiste,
tumigil na lang ako kung wala namang katotohanan yung mga pinagsasabi niya. Dapat pahinugin mo muna utak mo, iho. Hindi yung tira ka ng tera, hindi porke senador ang mama mo, ganito gano'n na lang. Huwag mo masyadong ina-underestimate ang mga tao na walang kakayahan. Yun ang tanong ko, mga kababayan, bakit napunta sa kanya ang files ni Cabral? What happened? Question mark yun, mga bes. So, dahil dyan, malalaman natin sa takdang panahon, mga kababayan, ang kaukulang investigasyon tungkol dito. Thank you guys for watching. Kumbaga, in-update ko lang kayo. At siyempre, sinasabi ko din yung para sa yung kung ano bang sa aking opinion or thinking lamang. Kung talagang totoo yung pinagsasabi niya, 'di ba? Iharap niya sa publiko na may sapat na ebidensya. Or para matanggal ang duda ng tao, bakit nasa kanya? Yun ang tanong, mga kababayan. Abangan po natin. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.